Hello Leo, tuloy na natin yung month-end reading mo. And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description. So ito ay for November 27 to 30. Kung kailan man dumating sa ito, timeless reading to. So pasensya mo na kung makakarinig ka ng mga ingay kasi nandito ako sa labas. Check na natin ano ba yung mga messages dapat mong malaman. Maingay din doon sa loob namin. Kaya dito na lang ako magre-read. Makakarinig kayo ng mga ingay dito for sure. Kasi ito mamaya natin i-reveal to sa end. Ito yung affirmation closing message mo. Oops, wait lang, may naligaw na card dito. Ayun. May naligaw na card. Ganda yung natural lighting dito. Problema dito guys, mainit dito sa labas. Buti nga ngayon parang makulimlim. Pero mainit pa rin. Kahit sabihin mong hindi tirik yung araw. Gusto ko kasi natural light. Kaya lang hindi ko magawa kasi dito sa bahay namin guys, wala talagang natural light dyan. Kulog yung bahay namin. As in, kulog na kulog. Kahit may mga bintana siya kasi kami yung pinakadulong bahay. So, pag may pumasok na usok dito sa bahay, hindi lumalabas yung usok na yun. Natatrap yun. Ng matagal na time. So, ito ay overall energy challenge, blessing, financial career, and love mo. Sa bottom ng deck mo is what you don't see coming. Yan. First scene, you have the Queen of Wands. So, ang unang oracle card mo, by the way, sige, open na natin para makita natin yung mga numbers. Kung naiingayan kayo guys, di nyo type yung setup ko, huwag na lang kayo manood ha, hindi ko naman ipipilit to. Para lang sa mga gusto. Mga numbers na meron dito, meron kang 55, 43, 7, number 0, number 3, and 9. So, unahin na natin to, si entrepreneur. Be on the lookout for exciting. Wow, so sa tingin ko ito, mga bagong opportunities na mag-unfold para sa'yo, no? Itong entrepreneur card, especially kung ikaw ay into business. Diba, meron ka nang na-start na business or meron ka palang pinaplanong sisimulan na business. Pwedeng ito yun, an indication na may mga opportunities na darating para sa'yo. But since this is a general reading, pwede rin naman mag-relate ito sa ibang part ng sitwasyon mo. Pwedeng sa career mo, sa business, or sa love, no? Kasi marami namang forms ng opportunities. Mas meron ka rin sanctuary. I think this is parang more on parang hermit mode, hermit energy. Siguro ngayon nagte-take ka muna ng refuge. Yung iba sa inyo, gusto nyo muna ng peace and quiet. Maybe this is a time of meditation, reflection para sa inyo. Parang you would go on a retreat. Diba minsan may mga ina-attenan tayo. Especially sa mga Catholic. Parang may mga parang every Holy Week yata dati, parang meron ako ina-attend na parang mga retreat eh.
Pero ito pwede namang self-reflection lang kahit naman hindi community involved, parang sa sarili mo lang, parang nagkakaroon ka ng deep reflection. Choice card. This card involves a Libra or Libra energy. Kung hindi man ito Libra person. So may sinasabi dito about, I think ito ay decision making or any situation na kailangan mong mamili between two possibilities, two options, or two situations or two persons, kung tao man yung pinagpipilian mo dito. Mukhang kakailanganin mo mamili. Some of you pwedeng na-tied down kayo dito sa situation and maaaring yun yung parang conflict na maaaring ma-resolve kung ikaw ay mag-make ng choice, no? Pwedeng yun yung sinasabi. Kumbaga parang itong card na to, sinasabi niya, choose wisely, Leo, kung mamimili ka. Pag-isipan mo ng mabuti. Kaya siguro may sanctuary dito eh. Siguro ito yung moment na talagang nag-take ka ng yung retreat na sinasabi ko sa'yo. Pwedeng ito ay nagsimula na eh. And ongoing pa rin yung process sa'yo na nagmumuni-muni ka, nagme-meditate ka, nagre-reflect ka about this situation or connection. And siguro pinag-iisipan mo na eventually, kailangan mo rin mag-decide, mamili pagdating dito para ma-resolve mo na yan, conflict na yan, yung pagiging tied down dito. Whether this is a connection or a situation. Ngayon, sa overall energy mo, you have the Fool reversed. I think hindi ka muna mag-take ng anything risky or maaaring yun yung suggestion sa'yo nitong card na to na huwag ka munang papasok basta-basta sa isang bagay, isang connection, or whatever yan, kasi general reading to, na hindi mo alam yung kung ano yung mga pwedeng, kung hindi mo pinag-iisipan ng mabuti, ano yung mga maaaring maging consequences or side effects kung magra-rush in ka basta-basta dito sa kung ano man ito. Could be business related, relationship, personal, spiritual, whatever, whichever relates to you. Sa tingin ko, ayaw mong maging impulsive, foolish, or takot ka sigurong mag-take ng risk, pwede rin naman. Takot ka basta basta mag-jump dito eh. Hindi ka basta-basta mag-take a leap of faith pagdating dito sa bagay na to. Ngayon, with the Empress card naman, ito as a challenge. Some of you, if you're pregnant, yun yung challenge ninyo, or it could be anything related sa motherhood. Or kung ano man ang gender ninyo. Fatherhood, motherhood, whateverhood. Pero, ang ano ko kasi dito is, pwedeng ang challenge mo is something about sa pagiging productive eh. Or yung creativity. Kung yun yung nagiging challenge mo or magiging challenge mo pa lang kung mangyayari pa lang to sa'yo. Something na related sa output. Ano mang magiging result. Yung pwedeng yun yung challenge mo is paano mo sisimulan, gusto mong maging successful, gusto mong maging abundant, etc., etc., gusto mong magkaroon ng successful outcome, pero pwedeng ang nagiging conflict or challenge is hindi mo magawa or masimulan. Or pwedeng hindi conducive yung environment mo, hindi ganun ka, ano ba tawag dito? Hindi ganun ka-nurturing yung environment, hindi ganun ka-supportive yung environment.
para doon sa bagay na gusto mong gawin. Now, when it comes to blessing, ito si Queen of Cups reversed. Okay, when it comes to blessing, I think masyado kang naging generous when it comes to pagbibigay ng pagmamahal mo in the past or dito sa recent past mo. So parang meron something dito na kung dati todo-todo ka, buhos-buhos ka magbigay. So ngayon parang siguro natuto ka na ng leksyon dun. And ang napipil ko dito is although hindi ka na siguro hindi ka na ganun karupok, ka-susceptible, ka-vulnerable pagdating sa ganun. Pero mas naa-attract mo pa nga yung mas dapat mong ma-attract kaysa before na parang masyado kang, hindi ko masabing desperate, pero parang masyado kang open. Ngayon parang mas naging ka na, mas stronger, mas wiser, and mas naa-attract mo na yung mga blessings ngayon na yung aligned talaga para sa'yo. Hindi kagaya before na parang masyado kang susceptible sa yung natitake advantage ka, yun. So, tingin ko ito yung blessing mo. Nung natuto ka na ng leksyon mo, mas naging wise ka pagdating sa pag-open up, pagdating sa puso mo, sa binibigay mo na love. And at the same time, mas naa-attract mo kung ano talaga yung para sa'yo, yung mas deserve mo. So, tingin ko yun yung parang pinaka-blessing sa'yo. Yun. So, ano man yung mga past hurts mo na yun, naging challenges na yun, parang naging blessing in disguise yun na kailangan na muna, matuto ka muna, nasaktan ka muna bago ka maging ganito, and then now, kusa na lang talagang pumapasok sa'yo, nare-receive mo yung mga blessings na talagang para sa'yo. Ngayon, pagdating sa business, sa career, sa financial mo, you have the Knight of Swords. This is an advice, Leo, na huwag ka munang gagawa ng any impulsive na decision or action related sa career mo, sa finances mo. Okay? Ito rin yung parang main energy So, full card, di ba? Parang hindi ka muna gagawa ng anything risky. So, parang related siya din dito sa sa financial, kabuhayan mo or career mo. So, huwag ka munang magmamadali. Sabi nga dyan mag-reflect ka, di ba? Although, meron akong nakikita dito, kasi nga, di ba sinabi ko with the Queen of Cups, kusa na lang darating talaga yung para sa'yo. Sabi dyan, be on the lookout for exciting business opportunities to unfold. Pero, that doesn't mean na magra-rush ka na lang basta-basta. So, yun lang yung more on na-feel ko rito. Siguro hindi ito yung hindi ito yung time na ifo-force mo or magmamadali ka or magagawa ka ng any drastic changes. Ngayon, pagdating sa love life mo naman, meron ka dito 9 of Cups upright. By the way, mga signs, nakalimutan kong banggitin. Pwedeng may Libra, pwedeng merong Taurus, may Water, Cancer, Scorpio, Pisces. Or pwede rin namang may Fire since meron ka nito sa bottom. So, sa love life mo, wow! So, nakikita ko this is fulfillment, happiness. So, for some of you na nasa relationship na kayo, or about to enter a relationship, pero nafe-feel ko is more on yung mga nasa relationship. So, nakikita ko naman magiging blissful, fulfilled, contented, happy ka dito sa, overall sa love life mo. Kung may love life ka na. Okay, yun yung more on nafe-feel ko. Or kung may kakonect ka na ngayon. So, sa tingin ko parang meron something dito na matutupad. Para sa inyo, Leo.
na related dito sa person mo or sa gusto mo mangyari. Parang it's like a wish come true kasi pag nakita mo si Nine of Cups. So, parang merong sense of accomplishment, pagiging proud, contented, and happy pagdating dito sa love life mo. Ano man yung mangyayari na yun na sinasabi dito. So, overall, nakikita ko, wala ka namang problema when it comes to love life. No? Happy ka. Meron ka mang, ito man ay marriage, MU, kakonect mo, ka-situation mo. Ngayon, what you don't see coming, you have the Queen of Wands, reversed. This is a card ng pagiging insecure. Whether ikaw ito, maaaring this is diminished yung confidence mo pwedeng yun Or it could be na pwedeng hindi mo ine-expect na merong tao na naiinggit or nai-insecure sa'yo or nai-intimidate. I don't know if ito ay romantic related or hindi. Basta kung ikaw man ito or yung person na nakaka-deal mo in a romantic situation or hindi, meron ditong person na parang nai-intriga siya or nai-insecure. O pwedeng naiinggit. Pero kung sa love life to, pwedeng nai-intimidate ka dun sa person or nai-intimidate siya dun. Pwedeng feeling niya baka hindi siya enough para ma-impress ka, ma-attract ka sa kanya, or vice versa kung ikaw man yun ang nakaka-feel nun. Oops. So, sa closing card mo, closing message mo, meron ka ditong transform. Tapos ang pinaka-message na, now is the time for renewal and a fresh start, and small changes will bring transformation to your days. You'll feel revitalized in body and spirit. Allow this transformation to gather in strength, and the changes will be simple. So yung pinaka-affirmation mo is, I welcome this change. Sabi dito, Leo, merong transformation na magaganap para sa iyo. At ito ay magbibigay sa iyo ng panibagong start, fresh start. Itong mga small changes na gagawin mo or paparating sa iyo, ito yung overall parang magbibigay sa iyo ng malaking improvement sa situation mo Tsaka marirefresh ka, marirevitalize ka daw, body and spirit. So, yun yung mga messages na na-pick up for you, Leo. Kung bago ka, don't forget to subscribe, like, follow. Kung matagal ka na, maraming salamat sa support. Don't forget to leave a heart, a like, or a comment. Pa-share na rin. Thank you sa mga hindi umaalis at nag-a-avail ng membership subscription. Pati na rin nagpapadala ng star super thanks, nag-a-avail ng private reading. Private reading, nag-iisa lamang po yung official page ko. Purple Team, may blue check. Meta-verified po yun. Kaya pag meron pong nag-add friend sa inyo, nag-message sa inyo, hindi po ako yun. Kayo po mismo magsadya sa page ko, kayo po yung mag-message sa akin. Godspeed, babu.